tanong ko po. po, Pwede, Pastor, Pastor okay, sige, Joel, sige. pwede na ako magtanong? Yes po. Nagbasa po May, ikaw sa Isaiah at sinabi po ito referring to Jesus Christ. May mabasa po ba sa Isaiah name Jesus Christ in Isaiah? Litra por litra, Jesus Christ in Isaiah? actually po, there's no need po kumbaga yung tawag po na letra po letra. Although, technically, wala po tayong mababasa doon, but in a concept, kung titingnan po natin talaga, especially sa fulfillment doon sa for gospel accounts, lalo po nagko-quote po let's say for example, Matthew and others na, it sounds like it pertains to Christ. But anyway, yun na po yung sagot ko. Thank you po. Okay. Ang lahat pong nabanggit ay yung about prophecy, future, meaning talking about the future. Ang prophecy ba or talking about future, nangyari po ba ito 100% or mayroong hindi nangyayari? Concerning po sa prophecy, if we go into the Bible po kasi, hindi lamang po ito about lamang sa parang mangyayari in the future. When it comes on the term prophecy, it was talking about the declaration or message. Sa bagay, masasabi po natin na when it comes on prophecy, talaga po itong mangyayari. Lalo po kung ito po ay mapapatunayan that it is God who spoke to them as well. So, yun naman po yung sagot po dyan. Okay. Pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Pangatlo po. Pangatlong tanong. Sabi mo ay nangyayari, ang prophecy ay nangyayari, ang future. Si Jesus Christ, sa Matthew 16:28, sabi niya tungkol sa pagbabalik niya dito. Sabi niya dito, I will quote, "Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they will see the Son of Man coming in His kingdom." Ang tanong, sabi mo kasi nangyayari at nangamatay na itong mga tao, sabi ni Jesucristo, will not taste death. Ito ba'y nangyayari na o wala pa? Actually po, kung titingnan po natin yung context from Matthew 16 talaga, especially kung tingnan natin practically, tingnan po natin yung Matthew chapter 17, kung saan pinipinpoint dito na itong tatlo, Peter, James, John, for example, yan, I hope correct po ako dun sa pagkakabasa ko sa Matthew 17, they had seen yung mismong transfigured na si Kristo, nakita po nila siya na nagniningning. So it sounds like it is a possible explanation na ito pong sinabi ni Kristo sa Matthew 16:28, it already happened. Kumbaga parang foreshadow ito, so to speak, in the time that Jesus will come again anytime soon. Yun na po. Okay. Yun ang pangatlong tanong, pang-apat na tanong. Maniwala ka ba na ang tao pag namatay at mabuhay muli, maging anghel? If we go to the Bible kasi po, first and foremost, imposible po yung sinasabi na ang isang tao pagka namatay, magiging anghel, malabo po yan. Ngayon po kung ipipinpoint natin yung 1 Corinthians chapter 15, for example, hindi po yun ang focus ng naturang passage. Kumbaga, pag sinasabi kasing material and immaterial, it's hindi po kaagad-agad maging anghel po yung isang tao, so to speak. But when it comes on the fact that Jesus really died, for example na lang, yung sinasabi na yung kanyang source of life, kumbaga, ay andun pa rin, pero hindi po siya naging anghel, kumbaga. Anyway, thank you po. Okay. Yung namatay si Jesus, ayon sa Biblia, namatay siya. Namatay siya na tao or namatay siya na Diyos? Actually, his human nature died, but his divine nature isn't. Kumbaga, yung kanyang pagiging tao, so to speak, yung pumanaw. So, kung titingnan po natin, ika-clarify lang po natin, hindi po yung mismo pagka-Diyos ni Kristo yung mismong pumanaw doon. Yung kanya pong yung pagiging tao, kumbaga, kasi nga, naging tao nga ang salita, according to John 1:14, yun po yung ganap po dyan. Thank you po. Okay. Tapos na ho ang 5 tanong.